Ngayong Hunyo, bukod sa Araw ng Kalayaan, ginugunita natin ang kaarawan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kilala natin siya sa mga history books, pero sino ba talaga si Rizal sa kanyang pamilya? Bakit kahanga-hanga ang kanyang nagawa? Mga Gen Zs, naku, panoorin nyo ito dahil hindi lang siya hero, si Rizal is our guy. Sir Don Fernando Blumentritt, mahal kong kaibigan. Hindi mabura sa isipan ng masasayang araw ko dyan sa Europa. Wala nang mga araw na yun. Ang mga pakpak ng paru-paro ay nasunog sa ningning. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda o kilala nating Jose Rizal? Ang kasalukuyan ay maraming ang ating pambansang bayani. Mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang, lalo na sa ina na si Teodora Alonso. Maalalahaning kapatid at tunay ngang makabayan. Sigat Jose Rizal, gamit ang kanyang pluma at tinta, ipinaglaban ang kalayaan ng Pilipinas kahit na ang sariling buhay pa niya ang naging kapalit. Apunten! Fuego! Dahil si Rizal gusto nilang mabago ang Pilipinas, gusto nilang ipakita sa mga Espanyol na nakapatay-tatuin bilang pantay at bilang tao na katulad ng mga Espanyol. No? Pantay na karapatan. Ay, yun na nga, sinulat nila yung mga bagay tungkol sa ating kultura na nagpapakita, isa lang yung ating pinagmulan na kultura at isa yung ating karanasan at kasaysayan bilang bayan. Pero sa dami ng ating mga naging bayani, paano nga ba napili si Rizal bilang ating national hero? By law, walang tayong national hero. Kung tutusin, laki ng kontribusyon ni Gat Andres Bonifacio sa pagbubuo ng bansa. In fact, para sa akin, siya ang ama ng sambayan ng Pilipino. Yung Rizal kasi, larawan din o huwaran ng kagalingan, ng kahusayan ng isang Pilipino. Dahil sa mga naging ambag ni Rizal sa ating kasarinlan, maraming Pinoy ang umidulo sa kanya. At isa na dyan, si Jaime Marco, isang manunulat at solid na Rizalista. Gaya ng kanyang idolong si Rizal. Tumira rin si Jaime sa Madrid, Spain. At para lubusan niyang makilala ang idolo, pinasyalan pa niya mismo ang mga lugar na tinirhan at tinambayan ni Rizal sa Madrid. Natuto na ako mag-Spanish na mabuti. Nabili ko yung mga libro na ang content, yung mga sulat ni Rizal. No? Doon ko nakuha yung mga addresses niya sa Madrid. Hinanap ko na lahat itong lugar na to para makita natin kung ano ang buhay ni Rizal dito, kung gaano siya naghirap, gaano siya nag-sacrifice. Tinawag niya itong Jose Rizal Walking Tour at ibinigay niya sa Embahada ng Pilipinas sa Madrid ang kanyang mga natuklasan. Para ma-experience nga naman ng ibang mga Pinoy ang mga makasaysayang lugar na ito kung sakaling sila'y makapasyal din sa Espanya. When I see Rizal, I feel so proud that he was a Filipino. You know, Rizal is honored in so many corners of the world. Ang mga ito ang pagkakakilala kay Rizal noon. Para mas makilala pa natin si Jose Rizal, nakausap namin ang apo mismo ng ating national hero, si Jeremiah Villaroman. Mula sa ika-5 henerasyon at isa sa pinakabatang Rizal. Nanggaling siya sa pamilya ni Saturnina Hidalgo na nakatatandang kapatid ng ating bayani. Oje, ano ang pagkakakilala mo sa iyong lolo na si Dr. Rizal? Pagkakilala ko kay Lolo Rizal, first of all, bilang isang national hero natin dito sa Pilipinas, pero bilang isang taong mahal na mahal ang kanyang pamilya, mahal na mahal ang kanyang mga kapatid, ang kanyang ina. Actually, yung painting sa likod mo is him treating his mom, bilang isang doktor ng ophthalmology. Ayon
sa mga sulat na sinasabi mong natago ng iyong pamilya, parang gusto niyang pagsamasamahin ang family niya dahil hiwa-hiwalay? Na-exile sila habang nasa dapitan si Jose Rizal. Na-exile silang lahat, si Pasiano nasa Mindoro at iba't ibang sulok ng Pilipinas. So sa mga liham niya na nababasa natin ngayon na we have, pinaparamdam niya na gusto niyang ibalik sa isang lugar. Sa isang lugar na lahat sila magkasama ulit. Meron ding pribilehyo o merong special treatment? Wala naman. I guess siguro pag Rizal Day, you get to meet the presidents, the different presidents that I've gone through so many already ever since I was grade 2. At dito sa loob ng Museo ni Rizal, sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, lilibutin natin ang iba't ibang parte kung saan kasama ang kanyang apo mismo. Opo, may mga apo si Gato Jose Rizal. Madidiskubre natin ang kanyang mga personal na kagamitan. Halimbawa nito, ang hapagkainang ito o dining table, ang totoong kinakainan ng batang si Rizal hanggang siya'y lumaki at pag-aari ng kanyang nanay na si Chodora Alonso. Ayan ang kanilang mga cabinet. Biro ninyo, dito talaga siya nagluluto at matitibay pa rin ang kanilang napakagagandang upuan. Pasimula pa lang po yan habang diskubrihin natin ang ating pambansang bayani noon at hanggang ngayon. Nasa loob din ng museo ang bahagi ng mga buto sa likuran ni Rizal. Sinasabing nadaplisan ng bala noong siya'y pagbabarilin sa Bagumbayan. So dito sa kwarto na ito, Je, yung kanyang mga pamana. Pamana, yes. Okay, and I think ang isa sa pinaka-popular or precious na pamana ay yung kanyang mga kasulatan. Itong collection na to of letters, hindi siya loaned sa ibang museums. So this is a personal collection na we have at home. Okay. So anong mga nakasulat na espesipiko dyan? So specifically, it's all about how the conditions are sa dapitan at that time. About him asking for initiatives for better agriculture, fishing, fishery. Sinusulatan niya ang gobyerno? Si Manuel T. Hidalgo, nagkikwento lang siya. Nagkukwento. Yung pwede pa ma-improve sa area na yon, na pwedeng magawa, and if nandito kayo. Talagang ano siya, no? Talagang parati siya nag-iisip ng gagawin niya para sa bayan? So kahit detained siya dun sa dapitan, iniisip pa rin niya kung paano niya gagawing mas okay yung condition. O ito, pamana, isang panyo na may bahid ng dugo ni Rizal pagkatapos ng kanyang pagkamartir. O ayan, Je. Kaninong panyo ito? Ayan yung sa lola ko, na si Saturnina Rizal Hidalgo. So makikita mo dyan yung initials niya, Saturnina Rizal Hidalgo. So SRH. Pero kita mo pa rin yung bahid ng dugo. Pero kita mo pa rin. So makikita mo dito, dito rin, makikita mo dito. At mula dito sa Museo ni Rizal sa Intramuros, atin namang pasukin ang kanyang bahay mismo na hanggang ngayon nakatindig pa rin sa makasaysayang bayan ng Calamba. Gawa sa bato ang bahay ng pamilya ni Jose Rizal dito sa Calamba, Laguna. Angkop daw sa mga may kaya ang estilo ng kanilang bahay noong panahon ng mga Kastila. At kahit na ito'y replika na lamang ng bahay ng pamilya Rizal, pinupuntahan pa rin ito ng maraming lokal at mga turista. Dahil nasa loob pa rin nito makikita ang ilang personal na gamit ng pamilya ni Jose Rizal. Makikita naman dito ang isang kainan na hinango ang mga pangalan ng mga putahe sa kasaysayan ng ating pambansang bayani. Yan ang Crisostomo Restaurant. Ang kanilang mga specialty, ibinase sa mga pagkain sa mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Hinahain nila dito ang mga ulam na inihain daw noon. Pero binigyan ng kakaibang twist ngayon. Yung adobo damoso namin is same typical na adobo na which is chicken pork adobo. Soy sauce, vinegar, syempre with the secret ingredients po ni Crisostomo. Then the halo-halo, the famous halo-halo, the Filipino dessert. And then yung crazy sisa. So ito is matatawag natin na Filipino salad.
Escolta. Typical din na pansit na Escolta na meron lang din kaming secret ingredients po. Ngayong araw, ginugunita natin ang ika-100 at 60 kaarawan ni Jose Rizal. At ang mensahe ni Jeremiah para sa mga kabataan ngayong kaarawan ng kanyang lolo. My message is to get out there, involve yourself, register to vote, and ultimately exercise your right to vote. Kahit dun sa mga steps na yun, kahit sino sa atin, pwede maging bayani sa ating bansa. Sabi nga ng angka ni Gat Jose Rizal, bawat isa sa atin pwedeng maging si Rizal basta ipagpapatuloy lang ang kanyang ipinaglaban. Kahit sa maliit na paraan dahil ika nga niya, kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan mula noon hanggang ngayon. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na 3 ang kulay. Ang hirap gawin pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All 3 actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa naming mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, 2 ang laman. 2 ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco soap.